Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Pangasinan Provincial Veterinary Office ipinabatid sa publiko na bukas ang kanilang klinika sa bayan ng Lingayen upang magbigay ng libreng mga serbisyo sa mga pet owner at kanilang mga alaga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. In panunot na Provincial Veterinary Office na luyag ya Pangasinan, ya lukas tan mangitar na libreng serbisyo so veterinary clinic da at Capital Complex Jad Balay na Lingayen. Unong sa abit ng opisina, manlapod Lunes hanggang Biyernes, lukas so klinika, manlapod alas 8 ng kabusan hanggang alas 5 ng aram. Kaiba sa serbisyo, ya itar na Provincial Veterinary Office so libreng bakuna kontra rabies, pan-itar na vitamina sare asutampusa, panpurga, tan konsultasyon. Katagaptuya, ingkaraw na opisina sare pet owner dyan luyag ya Pangasinan, ya ibaga at kaparadan manaalaga na are asutampusa, ya walayang programa da ampian mas dakal sunay danda na libreng serbisyo. Aya at kabyangan ni na panagsulong na Provincial Veterinary Office dyan responsableng panag-alaga na are ayop para abiglaman na buon komunidad. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaks Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Mahigit 1,300 rice farmers sa Mountain Province nakatanggap ng tig 5,000 piso na Rice Farmers Financial Assistance mula sa Department of Agriculture, Cordillera ngayong Hulyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nasurok 1,300 rice farmers dito'y Mountain Province ng Awat. Ititig 5,000 piso nga unconditional rice farmers financial assistance wenno RFFA manipod iti Department of Agriculture Cordillera itaabulan. Sigon kani DA Car Rice Program Provincial Team Leader Emily Afangka, 964 rice farmers manipod iti 8 a munisipalidad ti Kamaudjan a nakaala. Iti RFFA idi Lunes dito'y Bontoc bayat 385 mat iti natonin ken Paracelis tinang ala iti ayuda da iti napalabas alawas. Ti RFFA ana ited kat agatad iti nasurok 6.6 million pesos manipod iti 2023 Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sigon kani Afangka, manamnama nga sumarunumat a maiwaras ti 2024 RFFA iti maikatlo a quarter ti tawen. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena Power Services app ng PRO4A. Nilalayon o layon na mailapit ang serbisyo ng kapulisan sa taong bayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Ilalayon ang protecting our community's well-being through effective services and response o Power Services app ng Police Regional Office 4A na mailapit ang serbisyo ng kapulisan sa taong bayan ayon kay Chief PIO Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran sa episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas kahapon. Ang Power Services app ay isang internet-based platform na idinisenyo upang matugunan ang emergency requests, crime reporting, complaint filing at community engagement. Ito anya magsisilbing tulay na mag-uugnay sa law enforcement at publiko na makapagbibigay ng napapanahon at epektibong responde.
Sa ilalim ng proyektong ito, target ng Pro4A na magkaroon ng ligtas na kalsada, komunidad, negosyo, turismo at sa kabuuan ay ligtas na rehiyon. Isa lamang ang Power Services Act sa tatlong policing strategies na inilunsad ng Pro4A, kabilang pa ang TV video dito, ang Blue Caps in Mobile Substation on Wheels at ang Integrated Patrol System o RONDA. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan, 1,072 na ektaryang NV Estate ng Puerto Princesa, aprobado na ng TIEZA bilang Tourism Economic Zone. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. Aprobado rin ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang pagdeklara bilang Tourism Economic Zone TES ang sa karibo 72 ka-ektaryang environmental state ang syudad ang Puerto Princesa sa Barangay Santa Lucia. Maambang nga imbarita i Mayor Lucilo Barron sa natabong ika-7 balayong tree planting and nurturing sa People's Park. Ang aglibas nga Sabado nga sa oring online board meeting iyang TIEZA ibarita ang natabong dyan. Makunta na araman natapos ang meeting tungod sa deklarasyon ni ang State of Emergency sa Enterong Manila ay narampangan igatapos ang primerong agenda nga naaproban nga botang Tourism Economic Zone ang Santa Lucia Environmental State nga 27 ka kilometro alin sa kasilada ng syudad. Nauna rin nga sambat ang mayor sa isarang flag ceremony sa City Hall nga magataw mabel nga tabiyang ang akreditasyon nga diya ang TIEZA labaran daigngad sa mga proyekto na ipapaabot sa syudad sa kabilugan ay pagtaas ang ekonomiya. Puwera sa environmental state sa Barangay Santa Lucia ay katuyuan da ang syudad nga kadeklarang Tourism Economic Zone ang parteng Quito kung adin ay ing patendag ang bagong cruise port sa syudad. Agalin sa Puerto Princesa, Palawan, dyan si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, 9.8 milyong piso na kalsada natapos na ng Department of Public Works and Highways Samar 1st District Engineering Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Natapos na ang ginhimo nga kalsada tikang sa Barangay Palanugan pakadto sa Barangay Hibatang sa siyudad San Calbayog antes ang scheduled date sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ginpondohan ang ginsiring nga kalsada nga nagkakantidad sa 9.8 million pesos sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA FY 2024. Maabot sa 300 meters sa kahilabaon ang Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may kahilapad sa 3.05 meters. Samtang pagklaro sa DPWH Summer 1st sa pagkayana ang ginsiring nga kahilabas sa PCCP inadton pala sa Barangay Palanugan. An ini nga bag-o nga kalsada magpapakusog sa local connectivity nga kundiin makakabulig ini nga magkamay-ala sa madali nga access at mulupyo sa mga tay-aw nga komunidad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Pagkakaroon ng search for most gender-responsive media outfit, suportado ng DILG Caraga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Welcome alang kang Department of the Interior and Local Government o DILG Caraga Regional Director Maria Luiselia Lucino
ang suwesyon alang sa pagpahigayon og search for most gender responsive media outfit sa gipahigayon nga kapihan sa bagong Pilipinas. Gibutiag niini nga usa kini sa ilahang irekomendar ngadto sa mga miyembro sa Regional Gender and Development Committee o RGAD-C, sa Regional Development Council o RDC atol sa ilang panagtigom. Sumala pa nga sa higayong marealisar kini, una kining mapatuman sa Libok Nasod dinhi sa Caraga Region. Sigon niini nga magsilbi kini nga pag-ila ngadto sa mga media outfit nga dunay nindot nga advokasya kabahin sa gender and development program sa komunidad. Nasa Iran nga pipila lang sa mga pasidungog karon nga ginatunol sa DILG mao ang Seal of Good Local Governance o SGLG alang ngadto sa mga local government units o LGU, Gender and Development o GAD, Child Friendly Local Governance Audit o uban pa. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. PNP Hulo hindi nakapagtala ng krimen o anumang insidente sa unang araw ng pasukan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Way roon nakalista uno na parkala at awa crime inday nga Hulo Municipal Police Station day nga panagdaan adlaw simpag-sud pa school si mga kabataan sinadlaw isninya ang pitsakawan taga Siam sinabulan yan July sampay pabihaon ni katu adlaw na simpag-au kabi school para school year 2024-2025. Inimpya mahalia kay Police Captain Elmer Espaldon, officer in charge in Hulo Municipal Police Station. Hakapagpangasukan niya sina Radyo Pilipinas Hulo piagsakapan nila marayaw day nga Hulo MPS simpag-u kabi school supaya matanto, mahatul, mahanong, ibang lapas din nga kamulahan, mga kabataan, ibang mga kamasalan, hapag suri mang pagwin nila din nga school. Launghay ni, nagbutang sila security ang mga karandanan, lawi aulanay ng mga school zone na may kamamuhan, magkaon in problema, hal traffic kasabab si Mataw dain sa sakatan. Saltang apya ngayuhay ning cooperation sinang Barayat, inasuway makad, haatulan sina traffic, iban na nawag-tawag day sabi ni mga kamaasan insuway sila responsible mga kaukaanakan nila. Dahil RP Hulo ini Fatma Adelicino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.